That was in no way a planned action on my part. That was the most difficult moment in my 5 years in Congress. Karapatan din po ng bawat Pilipino na marinig po nila ang katanungan po. Wala pa ring tugon ang mambabatas. Kong Stella, may issue. Nagmamadali lang siya. Okay. Pasensya na. Nagmamadali lang siya eh. Pero yung sa blank, Nagmamadali lang siya. Nagmamadali lang siya. Wala pang kongresista na bahagi ng BICAM ang nagsasalita kaugnay ng umano'y blankong item sa Bicameral Conference Committee report para sa 2025 national budget. O Stella, oy, andyan yung media. Ba't ka ba tumatakbo? Huwag ka tumatakbo. Noon, di ba? Preskon ka na. Di ba, ang galing-galing nyo mag-preskon dati. Dati talagang gustong-gusto nyo magpa-preskon. Media, ayan na hinabol na kayo ng media. Ayan na. Hindi na kailangan magpa-preskon. Ayan ba't ba kayo tago ng tago? Di ba akala ko ba gusto rin ng mga Pilipinong malalaman? Ay ngayon, ito talaga, gusto talaga ng Pilipinong malalaman ngayon. Kung anong nangyari doon sa mga blanco. Paano na kompleto doon sa GAB. May tanong nga kung sino daw ang nagpipill up doon. Ito ba ay babae? O ito ba ay marami? Bella! Bakit ang suplada? Di ba tatakbo ka? Tatakbo ka? Ano ba takbuhan itong Timbo naman ang Vice Chairperson ng House Appropriations Committee nung ginagawa ang 2025 budget at acting chairman ngayon. Kanina, sinubukan namin siyang tanungin tungkol sa issue. Between the BICAM and then the enrolled, at what point did the figures come in? Yan, kita nyo na. Kita nyo na kung ano ang tatakbuhan ni Estela Takbo. Takbo siya sa issue. Yun pala tatakbuhan niya, takbo sa issue. Kung naalala nyo, nung hearing kay Vice President Duterte, grabe ito pag makapag-preskon tong mga ito, grabe, talagang ngiting-ngiti sila doon sa mga media. Ngayon, tudo iwas na. Akala nyo may iwasan nyo yan? Hindi. Bitay. Pag umikot ang gulong, bitay. Ito, pagkakataon nyo na to, na ituro nyo na kung sino. Kasi, di nyo ba napapansin, Di nyo ba napapansin? Noong pagkatapos ng issue doon sa mataas yung budget ng DPWH kaysa education. Anong ginawa nila? Tinanggal umano si Saldico. Tinanggal. Ngayon, nasaan na siya Saldico? Narinig nyo ba? Tapos, si Romualdez, lumipad na. Lumipad na si Romualdez. Sana si Romualdez? Lumipad na. Ngayon, sinong naiipit ngayon? Ito sila sa Congress. Ang mayroon pa doon sa Malacanang. Nung na-issue na itong anong ginagawa sa Malacanang? Anong ginawa sa Malacanang? Sumagot. Hindi naman sila binabanggit, pero sumagot agad. Sabi nung sa Malacanang, he's lying. He's former president, he knows well. He's lying. Galing, Tapos nag-post yung isa. That's a fake news. Ngayon, anong nangyari? Sabi, wala kami kinalaman yan. Wala kami kinalaman yan. Ang kinalaman niya yung Congress. Tinuro, nagtuturoan na ngayon. Kanya-kanya na silang ligtasan sa sarili nila. Ito namang, dahil walang magsasalita sa Congress na membro ng BICAM sinong na-corner ngayon? Ito si Estela ang na-corner, si Estela Quimbo. Na-corner si Estela Quimbo. Biglang nagpalit ng pangalan. Anong pangalan niya? Estela Takbo na. Takbo! Diba? Dati gustong-gusto nyo ng media Ngayon takbo kayo ng takbo. Bakit? Anong tinatakbuhan nyo? Sabihin nyo na ang totoo. Turo nyo na yung dapat ituro kung hindi man kayo. Turo nyo na kung sinong nagsusulat doon.
Kung sino nagpipill out, paano naging buo yun makapunta doon sa presidente. Oh no! Kung sabihin, ituro niyo na kung sino nagsusulat doon. Kasi alam nyo, sabuatan kasi kayo eh. Sabuatan kayo eh. At saka, alam nyo na yan, hindi lang ito ngayon. Na nakaraan kung napapansin nyo, last year, noong lumusot po yung akap, nabatikos yun. Kung bakit may akap, o anong, tapos tinatanong noong mga senador kung bakit may akap, o anong sinagot nyo dyan sa Congress. Aba, mukhang pinagtawanan nyo pa ang mga senador, sabi nyo sa mga senador, reklamo kayo ng reklamo, ayan pinirmahan nyo. Ibig sabihin, hindi kayo nagbabasa, di ba? Kung naalala nyo, anong sinabi nyo dyan sa Congress. Ha? Kaya nung ito ngayon, naghigpit na yung sa Senado. Ha? Naghigpit na. Kaya kung titignan nyo, dahil sa ginawa ninyo yung mga ganyan, at mukhang nasasisira ang Senado doon sa sinasabi nyo, ayan reklamo kayo ng reklamo, andyan yung perma nyo, nakapirma naman kayo, reklamo kayo ng reklamo dyan sa akap na yan. So, ginawa nyo naman, lagay na naman kayo ng blanco. Kaya ayaw na ng mga senador na mangyayari pa yon dati, hindi na sila pumipirma. Pwera na lang sa ilan bang senador ang pumipirma? Ilan ba yung senador na pumipirma dyan? Ha? Kuha nyo ba kung bakit yung mga senador yung pumipirma? O anong sinabi nila ngayon, yung mga pumipirma ng senador? Hindi, walang blanco yun. Buo yun ang pinirmahan namin. Nakakuha ng kopya yung yung isang station. Nakakuha ng kopya yung isang reporter. Nung makikita doon, parehas. Blanco. Paano lulusutan ninyo? Iba-iba yung pinagsasabi nyo. Ito kasi yan, no? Kung talagang confident kayo na hindi blanco yung pinirmahan nyo, maglabas kayo ng dokumento para paniwalaan namin kayo. Siyempre, ganito lang yan, no? Kanino ba kami maniwala? Yung nagsasabi at may ipinakitang dokumento na yun ang ginagawa nila ni President Duterte. Sabi ni President Duterte, ito blanco yung bicameral report. Ayan yung dokumento, blanco. Yan So kayong sa Senado, sabi nyo, hindi, kumpleto yun. Buo yung pinirmahan namin. Walang blanco yung pinirmahan namin. Nasaan yung dokumento? Wala kayong maipakita. Sa tingin nyo ba maniniwala kami sa inyo? Wala kayong naipakita eh. Kung talagang totoo yung sinasabi, kumpiyansa kayo, confident kayo sa sinasabi nyo, dapat magpakita kayo ng dokumento. Ito yung namin, Ayan, Imbis na magpakita kayo ng dokumento, anong ginagawa nyo? Sinasabi nyo pa na, yung pinapakita nilang blanco, iwan ko lang iwan namin kung saan ang gagaling yan. Sabay titirahin nyo yung nagpapakita ng ebidensya, sabay titirahin nyo. Hindi ganun yun. Imbis na titirahin nyo yun, maglabas na lang kayo ng dokumento nyo. Diba? Kahit ikaw naman mismo, kahit sino pa dito, kanino ka ba mamaniwala sa dalawang tao? Sabi nung isang tao, ayan, blanco po yan. Ito yung dokumento. Ayan, kitang-kita nyo naman, blanco. Tapos sinusuportaan pa ng ibang mga tao. Ngayon, may mga blanco talaga yan. Tapos, yung isa naman, sabi nung isa, hindi, walang blanco yan. Pinirmahan namin yan, walang blanco yung pinirmahan namin. Tapos wala kang maipakita. Sa tingin nyo ba, sinong paniwalaan sa dalawa? Ganun lang kasimple yun, wag na natin paikutin pa yung mga tao. Yun yung masaklap eh. Kitang-kita na nga, naghahamon pa. Punta na lang sila sa korte kung may complaint sila dito. Ang galing, di ba? Kung titignan mo yung dalawang tao na yun, sa tingin nyo, sino ang nagsisinungaling sa kanila? Ha? Kayo nang bahala, wala akong sinasabi. Tinatanong ko lang kung sa paningin nyo, kung sinong nagsisinungaling sa kanila, kung sinong nagsabi ng totoo. Di ba? Kung confident kayo sa pinagsasabi nyo, labas kayo ng dokumento. Suportahan nyo na dokumento yung pinagsasabi nyo. Ganun lang kasimple. Akala ko ba nagsiservisyo kayo sa taong bayan? Taong bayan na ang nagtatanong ngayon. Tapos, abangan natin. Baka mamaya may magsasabi na dyan, nakakasuhan namin yung mga nagpapakalat ng fake news na may blanco. Baka yan yung gagawin nyo. Gagawin nyo na kakasuhan namin yung mga yan naman, dyan naman kayo magagaling kayong gobyerno na to eh. Ha? Pag nabatikos kayo, wala kayong ibang panakbuhan, NBI, imbestigahan nyo yan. Paimbestigahan natin yung nagpapakalat ng cybercrime law. Hindi ganun yun, lumayas kayo sa gobyerno pag ganun ang pag-iisip nyo. Mga ngayon, laglaga na to. Laglaga na! Yun yung sinasabi na lahat na bagay ay may katapusan.
may katapusan. Kaya dapat kung ano yung ginagawa nyo, kung nasa tama kayo, kung nasa taong bayan kayo, ay magsiservisyo kayo sa taong bayan eh. Kung totoong nagsiservisyo kayo sa taong bayan, wala kayong dapat ikatakot. Ha? Wala kayong dapat ikatakot kung nagsiservisyo kayo para sa taong bayan. Pero, kung mayroon kayong kabulastugan laban sa taong bayan, talagang ganyan ang gagawin nyo. Takbo doon, iwas doon, tahimik doon. Ang masaklap pa, may ginawa ka na ng kamalian, alam mo na mga mali yung ginagawa mo, ipipilit mo pa. Yun ang masama. Kaya ngayon pa lang, mga kaibigan ko, tingnan nyo yung mga kandidato dyan na huling-huli na, tandaan nyo yan yung mga kandidato yan, marami dyan. Ngayon dito lang tayo sa issue nitong Blanco. Makikita nyo dyan kung sino yung mga kandidatong huling-huli na, yan ang tandaan nyo. Ayan, kitang-kita nyo naman yan kung sino yung mga nagsasalita dyan. Makikita nyo naman, kumpara yun sa mga dokumentong pinapakita. Ngayon, kanya-kanya na silang iwas. Kaya dapat mga kaibigan, huwag nyo nang iboto yung mga ganyang klaseng mga kandidato kasi yung mga yan po yun ang nagpapahirap sa ating mga Pilipino. Kaya nga, bitay. Bitay. Oh no! Bitay. Kabilang si Congresswoman Kimbo sa Bicameral Conference Committee o BICAM na pumirma sa report at ilang araw nang humihingi ng reaksyon mula sa kongresista at mga kasamahan nito ang mga tauhan ng media kaugnay ng issue. Pasado 9:30 gabi ng Huwebes, January 23, matapos dumalo sa isang hearing sa Kamara, hinabol ng House reporters ang mambabatas para muling tanungin hinggil sa mga aligasyon kaugnay ng budget. Gayunman, wala pa ring tugon ang mambabatas. Kong Stella, may issue. Nagmamadali lang siya. Nagmamadali. Pasensya na. Nagmamadali lang siya eh. Pero yung sa blank, Nagmamadali lang siya. Nagmamadali lang siya. Wala pang kongresista na bahagi ng BICAM ang nagsasalita kaugnay ng umano'y blankong item sa Bicameral Conference Committee report para sa 2025 national budget. Si Davao City Vice Chairperson ng House Appropriations Committee nung ginagawa ang 2025 budget at acting chairman ngayon. Kanina, sinubukan namin siyang tanungin tungkol sa issue. Between the BICAM and then the enrolled, at what point did the figures come in? Yeah? Ba't tayo na sumagot? Bakit tayo sagutin? If it's just a procedural thing for Congress. Nasagot na lahat. Paano, ma'am? Sige po, let's wait na lang po sa... Na-explain na lahat. Ha? Na-explain Sino, na lahat. Si SP, na-explain na lahat. But ang issue is the BICAM